آه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So inshallah, pagpatuloy natin ang ating klase, subject natin sa hadith, dito sa hadith na 40 hadith ni Imam An-Nawawi. Okay, dito na tayo sa Al-Hadithu Ar-Rabi' wal-Ishrun. Al-Hadithu Ar-Rabi' wal-Ishrun. Ang pang-24 na hadith. Ang pang-24 na hadith mula sa 40 hadith. So, lampas na tayo ng kalahati. So, inshallah, ipapaliwanag natin. Una, basahin ko muna ang hadith. Ito ay Arabic. Inshallah, at ipapaliwanag natin, i-translate natin, at ito ay ipapaliwanag. Napakahaba ng hadith, mashallah. Pero inshallah, napakaganda naman itong hadith na ito. Tapos ipapaliwanag natin ito sa abot ng ating makakaya. Inshallah. So basahin ko. An Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستقصوني أقصكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أموالكم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. So napakahaba ng hadith. Inshallah sa abot ng makakaya ay atin itong ipapaliwanag. Inshallah. So i-translate muna natin ito isa-isa. I-translate muna natin. So baka sa translation pa lang maubos ng ating oras. So translation, An Abi Dharr al-Ghifari. So sinabi natin mula kay Abi Dharr. So si Abu Dharr, so ito yung pangalan niya, Abu Dharr al-Ghifari. So siya ay, ang pangalan niya ay si Abu Dharr. An Abi Dharr. Bakit naging Abi? Dahil sa an. Ito ay harfu jar. So an Abi Dharr al-Ghifari. So siya ay nasa tribo ng al-Ghifari. Ito ay kagawian ng pagpapangalan ng mga Arabo. So siya ay kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So siya ang nag-ulat ng hadith na ito na mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mula sa kanya, inulat niya ang hadith o ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So an Abi Dharr radiyallahu anhu, kahabaganawa siya ng Allah o kalugdanawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa sinabi ng Allah. Ibig sabihin niya, inulat, ibig sabihin dalawa ang narrator nito, ang nagsalita nito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Inulat ng Propeta Muhammad ang salita o ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Panginoon at narinig ito o nakuha ni Abu Dharr ang salitang ito mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang nagsabi nito ay ang Allah. Dahil karamihan ng hadith, ang nagsabi nito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang hadith ay mga sinabi ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito kakaiba. So ninarrate ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sinabi ng Allah. Ito sa pag-aaral natin sa hadith, mayroong tawag ang mga ulama dito o ang mga scholars natin dito at ito ay tinatawag na hadithun qudsiyun. Hadithun qudsi. Ibig sabihin ng hadith qudsi, ang narrator ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang nag-ulat sa sinabi ng Allah. Sa sinabi ng Allah, ng kanyang Panginoon, ng ating Panginoon, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ito ay hadith qudsi. Ito, ibig sabihin ito ay hindi purong salita ni Propeta, kung hindi ito ay inulat ng Propeta Muhammad sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay hadith qudsi. Itong salita ng hadith qudsi, ibig sabihin itong hadith na ito ay hindi kabilang sa Quran, kaya ito ay nabilang sa hadith. Kasi ang iba, ang Quran, mga salita ng Allah, okay? Mga salita ng Allah, ang puro na nandiyan sa Quran. Itong hadith qudsi, ito ay hindi napabilang sa loob ng Quran dahil ang nag-ulat nito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Allah. Mula sa Allah. So baka yung iba hindi pa gano'n nila mag-gets ito, pero inshallah yun po ang tinatawag na hadith qudsi. So ano ang sabi ng Allah ayon sa pagkaulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So kaninong salita ito? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi ng Allah, ya ibadi, o aking mga alipin, o aking alipin, inni haramtu dhulma ala nafsi. Tunay na ipinagbabawal ko ang injustice, ang dhulm, ang ibig sabihin ng dhulm is injustice. Tunay na ginawa kong haram, ibig sabihin pinagbawal ko ang injustice, ang hindi pagiging makatarungan kanino? Sa sarili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi mangyayari sa Allah subhanahu wa ta'ala kailanman ang injustice. Subhanallah. Dahil ang Allah ay ang pinaka-just. So ito ang sinabi ng Allah, o aking alipin. O aking alipin, tandaan mo. Pinagbawal ko ang injustice, ang hindi pagiging makatarungan sa aking sarili. So walang, dahil ang hindi pagiging makatarungan, ito ay imperfection. So ang Allah subhanahu wa ta'ala is perfect. So ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala itong injustice na ito na mangyari sa kanyang sarili. Walang injustice, walang ang Allah subhanahu wa ta'ala ay just, pinaka-just sa lahat. Dahil haram sa kanya ang injustice. Bawal sa kanyang sarili, ipinagbawal niya mismo sa kanyang sarili ang injustice. Okay? Waja'altuhu, sinabi niya, at ginawa ko, anong ginawa niya? Itong dhulm na ito, itong justice na ito sa pagitan ninyo haram din. Ibig sabihin mga kapatid, bawal ang injustice o ang hindi pagiging makatarungan sa ating mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala pinagbawal niya sa kanyang sarili ang injustice, ganon din sa ating. So ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, bawal din sa atin ang hindi magiging just. Ang hindi magiging just. Kaya sinabi ng Allah, ganito rin na ginawa ko sa inyo ang injustice na ito na haram. Kaya wag kayong magiging hindi makatarungan. Wag niyong gawin ang hindi pagiging makatarungan. Fala tadalamu. Fala tadalamu. Ya ibadi, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o aking alipin. Ito ay kasunod. So unang tandaan nyo, kung may mga notes kayo, mas maganda nag-notes kayo, subhanallah, para makuha natin, maintindihan natin ang pinapag-aralan natin. Okay, haram ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili, haram ang injustice, ganoon din na ito ay haram sa ating lahat. Sa ating lahat. Huwag tayo maging injustice kahit kanino.
sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa kanino man, sa ating trabaho, sa ating mga nagtatrabaho para sa atin. So ito ay haram. So ibig sabihin ng haram, magkakasala tayo kapag ginawa natin. Sinabi ulit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o aking alipin, kullukum dalun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullukum dal, lahat kayo ay ligaw. Di ba dati tayo, mga ligaw tayo lahat? Tayo, marami sa atin sumasamba sa ribulto, sumasamba sa tao, sumasamba sa hayop, sumasamba sa nilikha, maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang karamihan, kullukum, lahat tayo. Noong umpisa ay tayo ay ligaw. Lalo na nung hindi pa pinadalhan o hindi pa nagpadala ang propeta, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng propeta. At lalong-lalo ang pinakahuling propeta ni si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng tao ay ligaw. Okay? Maliban sa kinahabagan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sabi niya, lahat kayo ay ligaw illa man hadaytuhu. Illa man hadaytuhu. So lahat kayo ay ligaw maliban sa mga kukunting tao na aking ginabayan. Maliban sa mga kukunting tao na aking ginabayan, maliban sa mga tao na ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kung tayong lahat ay ligaw at kunti lang ang ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, anong gagawin natin? Humingi kayo ng gabay sa akin. Humingi kayo ng gabay sa atin. Kahit tayo ay mga Muslim na mga kapatid, lagi nating sinasabi habang tayo nagdadasal, ihdinas siratal mustaqim. Ano ibig sabihin ng ihdinas siratal? Ito, hidayah. Hidayah, humihingi tayo, sabihin natin sa Allah, o Allah, gabayan mo ako palagi. O Allah, gabayan mo ako palagi. Dahil maaring ngayon ay nasa gabay ka, maya-maya na maliligaw ka na naman. Bukas, nasa gabay ka, ligaw ka na naman. Ganun ang buhay natin dito. So walang straight, maliban sa mga propeta at ilan sa mga tao, kunti lang sila, na talagang straight na sila ay tuloy-tuloy sa kanilang gabay. Kaya sinabi ng Allah, lahat kayo ay mga ligaw maliban sa aking ginabayan, kaya humingi kayo ng gabay sa akin, gagabayan ko kayo. Ibig sabihin mga kapatid, ang clue lamang ng ating gabay ay ang paghiling natin ng gabay sa Allah. Huwag tayong kampante, Muslim na tayo. Muslim na ako. Hindi na ako manliligaw. Sino may sabi na hindi ka manliligaw? Marami sa mga tao nag-Muslim, ngayon ligaw na sila. Okay? Kasi bakit? Una-una, hindi sila humihiling ng gabay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi sila humihingi na sila ay patatagin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi sila nag-aral. Marami silang mga ginawa na labag sa Islam. So, ngayon, kung ligaw tayo, anong gagawin natin? Ya Allah, gabayan mo ako ang aking pamilya. Ito yung dua natin sa mga hindi mananampalataya. Kung kanina natalakay natin na bawal nating ipanalangin ang mga taong hindi Muslim na namatay, bawal natin silang ipanalangin na sila ay patawarin ng Allah, kahabagan ng Allah. Dito ngayon, habang buhay pa sila, dito tayo humiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, gabayan mo ang aking magulang. Ya Allah, gabayan mo ang aking anak na niligaw ng aking anak. Ya Allah, gabayan mo ang aking asawa. Ya Allah, gabayan mo ang aking pamilya, ang aking kapatid, ang aking mga kaibigan. Yun, dito ka magdua ngayon. Huwag yung namatay na. Wala nang pakinabang yung namatay na. Okay, at ipinagbabawal na ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So lahat tayo ay ligaw maliban sa mga ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya humiling tayo ng gabay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minsan bago tayo nag-Muslim, gabay tayo. Nag-Muslim na tayo, bago tayo mag-aral, ligaw din tayo. Dahil nasa pag-aaral ang gabay. Paano mo tutunan magdasal? Paano mo tutunan mag-fasting? Paano mo tutunan mag-hajj, mag-charity? So itong lahat ay nasa gabay, nasa pag-aaral. Okay, malinaw to? Sinabi ulit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi, o aking alipin, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Sabi na, o kayong aking mga alipin, lahat kayo ay gutom. Lahat kayo ay gutom maliban sa aking mga pinakain. Fastat'imuni ut'imkum. So, kayo ay humiling sa akin ng pagkain, ng biyaya, papakainin ko kayo at bibigyan ko kayo ng biyaya. Isa lang papaliwanag natin ito sa baba. So sa literal nito,
tayo ay mga gutom. Tayo ay mga gutom. Lahat tayo mga gutom maliban sa mga binigyan ng Allah ng pagkain. Ngayon, katulad na halimbawa, noong umpisa wala kang trabaho. Gutom ka, hindi ka makakain. Ngayon, binigyan ka ng Allah ng pagkain ng trabaho. So ngayon, kabilang ka na dito sa mga pinakain ng Allah. Pero bago doon, ay wala tayong makain. Naghanap tayo ng trabaho. So hanggang sa ginabayan ka, nakakita ka ng trabaho, ngayon nakakain ka na ng gusto at maayos. So ito ay dahil sa kabilang ka dito. So kullukum ja'iun illa man pero papaliwanag din natin ito, ja'iun, ang literal nito, lahat tayo ay gutom maliban sa pinakain ng Allah, kaya humiling tayo ng pagkain sa Allah, tayo ipapakainin niya. Tayo ipapakainin. So paliwanag ito mamaya inshallah. Okay, sa next week, kung abutan pa natin. Tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, o aking mga alipin, o aking alipin, kullukum arin illa man kasawtuhu fastaqsuni aksukum. Okay? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o aking alipin, lahat kayo ay hubot-hubad. Lahat kayo ay walang saplut, walang damit. Maliban sa aking mga binigyan ng damit. Kaya humiling kayo ng damit sa akin, humiling kayo ng mapagtakip sa inyong katawan, bibigyan ko kayo. Bibigyan ko kayo. So ang paliwanag nito, sa literal nito ay ang tayo ay ar. Ay mismo ng ar, walang saplot, walang damit. So bakit ganito? Inshallah ipapaliwanag natin to. Okay? So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, next sabi niya, o aking alipin, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Kayo po ay nagkakamali, nagkakasala sa gabi at araw. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an. At ako naman ay nagpapatawad sa lahat ng kasalanan. Tingnan mo mga kapatid, kung gaano ka mahabagin, gaano ka mapagpatawad ang Allah. Subhanallah. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Panginoon natin, nagkakasala tayo araw at gabi. Nagkakasala tayo araw at gabi. Kaya sinabi ng Allah, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, pero sabi niya, ana aghfiru dhunuba jami'a. At ako naman ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Walang exempted na kasalanan. Ano ang pinakamalaking kasalanan? Ang pagtatambal sa Allah. Ang sasamba ka ng maliban sa Allah, o kaya'y ang pagtanggi mo na ang Allah ang tunay na Diyos. Ito ay kufur. So ito ang kasalanan na hindi mapapatawad ng Allah. Subalit kapag nagbalik loob ka sa Kanya, papatawarin ka niya. Maniwala ka ulit. Hindi ka na mag-shirk, hindi ka na magtambal sa Kanya. Ngayon sa mga kasalanang normal o major na kasalanan, hanggat sa ito ay sincere na ating pinaghingan ng tawad, hiningin ang tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Na sinabi niya na ako ay nagpapatawad ng lahat ng mga kasalanan, kaya humiling kayo ng kapatawaran sa akin, papatawarin ko kayo. Kaya humiling kayo ng kapatawaran sa akin, papatawarin ko kayo. So yun ang wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Fastaghfiruni aghfir lakum. Okay, ito po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag humiling tayo ng kapatawaran sa Kanya, ay tayo ipapatawarin ng Allah. Sabi ng Allah, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Subhanallah. O aking mga alipin, tunay na hindi nyo kaya akong saktan. Hindi nyo marating na ako ay durri, nang ako ay pinsalain, fatadurruni. Kahit pa mag-ipon-ipon tayo at tayo ay gusto nating saktan, gusto nating hamakin, gusto nating anuhin ang Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan ng pinsala, hindi kailanman ito aabot sa Kanya. Hindi kailanman ito aabot sa Kanya. Okay, walang tablughu naf'i fatanfa'uni. At kailanman hindi natin maabot kung ano man ang gusto nating halimbawa gawan ng kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ipon-ipon tayo, bigyan ng kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito maabot sa Kanya. Kabaliktaran, gusto natin hamakin, walang tablughu naf'i, walang tablughu durri fatadurruni. Halimbawa, minsan tayo nagpaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay
gaganti sa kanya. Hindi ito makakarating sa kanya. Okay? Hindi ito makakarating sa kanya. Tapos yung walang tablugo naf'i. At ang aking ang kabutihan naman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag ibibigay niya sa atin at babalik tayo, gaganti tayo ng kabutihan din sa kanya, mag-ipon-ipon tayo lahat, hindi ito makakarating sa kanya. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala perfect, walang pangangailangan. Tapos papaliwanag din natin ito, inshallah. Tapos sinabi ng Allah, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atka qalbi rajulin wahid, kanu ala atka qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. O aking alipin, law anna awwalakum, kahit pa na ang pinakauna sa inyo, pinakaunang tao sa inyo, wa akhirakum, at ang pinakahuli sa inyo, ibig sabihin, kahit pa ang pinakauna hanggang sa pinakahuli. Kahit pa yung tao magmula kay Adan hanggang sa pinakahuling tao na likhain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mag-ipon-ipon. Mula sa ating mga tao at mula sa pinakaunang jin hanggang sa pinakahuling jin, mag-ipon-ipon. Kano ala atka qalbi rajulin wahidin minkum mazada dhalika fi mulki syai'a. So pag ipon-ipunin, halimbawa, ang pinakaunang tao hanggang sa pinakahuling tao, ang pinakaunang jin hanggang sa pinakahuling jin, mag-ipon-ipon silang lahat. Mag-ipon-ipon. At ilalagay yung lahat ng takot, lahat ng kabutihan sa isang tao, sa isang puso ng isang tao, hindi po ito makakaabot sa kapangyarihan o sa mulk, sa kaharian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabihin, yung iba, pinifeature nila na si Satanas ay katumbas. Siya daw ay Diyos, na karibal niya ang Panginoon. So ito ay hindi totoo. Ito ay malaking kalukuhan. Dahil pa mag-ipon-ipon tayo, lahat mula sa pinakaunang tao at sa pinakahuling tao, sa pinakaunang jin, sa pinakahuling jin. Ipunin natin sa isang tao yung mga aabot nila, anumang invention na naabot nila at anuman ang talino na aabutin ng lahat ng mga taong ito. Mula sa pinakauna hanggang sa pinakahuli, jin at saka tao. Hindi ito aabot kailanman, hindi ito aabot sa kapangyarihan, hindi ito makakadagdag sa kaharian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang may-ari ng lahat ng bagay. Ganon din na sinabi niya, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari kalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ganon din na kahit pa ang pinakaunang tao at pinakahuling tao mula sa jin at saka sa unang mula sa pinakaunang tao hanggang sa pinakahuli, pinakaunang jin hanggang sa pinakahuling jin, mag-ipon-ipon sila. At ilalagay nila ang lahat ng kasamaan sa isang puso ng isang tao, kailanman hindi ito hindi ito makakabawas sa kaharian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung kanina, hindi ito makakadagdag sa kaharian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipon-ipunin natin lahat ng mga mabubuting gawa natin para idagdag natin sa kaharian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ito makakadagdag. Ganon din na hindi kabawasan sa sino man ang mag-ipon-ipon, lahat mula sa unang tao at pinakahuling tao, sa pinakaunang jin hanggang sa pinakahuling jin, mag-ipon-ipon para mag-ipunin ang kanilang lahat ng masamang ginawa. Hindi po ito makakabawas sa kaharian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, mga kapatid, sino man sa atin ang nag-aakala na siya ay kawalan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay nagkamali. Hindi tayo kawalan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kahit gaano ka pakabuting tao, kahit gaano ka pa marangal na tao, kahit ano ka pang tao, klase ng tao, makapangyarihang tao, mayamang tao, hindi ka kawalan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kung hindi ka mananampalataya sa Kanya. Halimbawa, yung isang tao, sino na ang pinakamayamang tao sa buong mundo? Sabihin natin si Elon Musk. Kapag hindi siya mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at namatay siya na hindi siya Muslim, hindi kailanman siya kawalan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit gaano siya kayaman, gaano siya kaganda, gaano siya kamataas ang posisyon, gaano siya hindi siya kawalan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi siya makadagdag sa kaharian ng Allah, hindi rin siya kabawasan sa kaharian ng Allah.
O kahit papag-ipon-ipunin na natin lahat ng tao, hindi tayo lahat kawalan sa dagdag sa kaharian ng Allah at hindi rin tayo kabawasan sa kaharian ng Allah at kapangyarihan niya. Yun po mga kapatid. Kaya sasabi natin sa mga kapag hindi ka mag-Muslim, hindi mawawala ang Islam. Kahit lumabas ka sa Islam, hindi mawawala ang Islam at hindi ka kawalan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo po ang nangangailangan sa Islam at tayo ang nangangailangan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kapag sinunod natin ang Allah, alhamdulillah. Kapag hindi natin sinunod, walang problema. Ang Allah ay Allah pa rin, Diyos pa rin siya. Okay? Tapos sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni. Sabi niya, o aking alipin, kahit ang pinakauna sa inyo at pinakahuling tao sa inyo mula sa mga jin at mga tao, mag-ipon-ipon sa isang lugar, mag-ipon-ipon sa isang lugar mula sa ang pinakaunang tao at pinakahuling tao. Mula sa pinakahunang jin hanggang sa pinakahuling jin, mag-ipon-ipon sa isang lugar at silang lahat ay humiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Humiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, ikaw, huhiling ka ng anumang gusto mong kahilingan. Yung isang tao naman, humiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng anumang lahat ng kahilingan na gusto niya. Tapos sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَأَتَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِندِي شَيْئًا مِمَّا عِندِي illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Subhanallah, sabi ng Allah, kahit pabibigyan ko lahat ng tao na ito, lahat ng jin na ito mula sa pinakauna hanggang sa pinakahuli, binigyan ko sila lahat ng kanilang kahilingan. Anumang kahilingan tayo, marami tayong kahilingan sa buhay natin. Kayamanan dito sa mundo, sa kabilang buhay. So kapag tayong lahat mula sa pinakauna hanggang sa pinakahuli sa jin at tao, hihiling tayo sa Allah at binigyan niya tayo ng kahilingan natin, hindi ito makakabawas kung ano ang mayroon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ito kabawasan kung ano ang mayroon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maliban na ito ay parang bumawas ka lang. Halimbawa, sabi ng Allah, parang nabawasan mo lang kung ano ang nabawas sa isang karayom na nilagay mo sa dagat, karagatan. Halimbawa, napakalawak ng karagatan, di ba? Tapos yung karayom na ito ay ipinasok mo sa karagatan. Pagtaas mo ng karayom, yun lamang ang nabawas mula sa ano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. May nabawas ba? Wala. Kasi ang karayom, hindi naman didikit yung tubig dyan eh. Ibig sabihin, walang mababawas sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kahit pa mula sa mga tao, lahat, pinakauna, pinakahuli, mula sa jin, pinakauna, pinakahuli, lahat ng ito, bibigyan ng Allah ng kahilingan, walang mabawas sa kanya. Maliban na ito ay parang, kinumpara niyan na parang karayom na nilagay mo saan? Sa karagatan. Pagtaas mo, walang nadala ang karayom. Sabihin, walang nabawas sa kapangyarihan at kaharian at kayamanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung may ano ang meron siya. Ganon din. Ya ibadi, sabi niya, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, may nakalimutan ba tayo? Sabi, fa'ataytu kullahu wa naqasa dhalikum illa kama yanqusu idaw. Sabi niya, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sabi ng Allah, o aking alipin, tunay na yan ay gawain niyo. Ang ating ginawa dito sa mundo, gawain natin. Tayo ang gumawa niyan. Halimbawa, tayo ay nagsala, gawain natin yan. Nag-fasting tayo, sumunod tayo sa Kanya, nag-charity tayo, ito po ay gawain natin. Ang gagawin ng Allah, i-account niya lang yan. Sino ang accountant dito? Di ba, accountant nag-a-account lang, pero sa Kanya ba yung gawain? Hindi. Ina-account niya lang. Okay? Ina-account niya lang. Iba ang gumawa, pero ina-account niya. Ito po ang gagawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang gawain natin, tayo ang gumawa. Nagsala tayo, gumawa tayo ng kabutihan, tayo ang gumawa nito. Gumawa tayo ng kasalanan, tayo rin ang gumawa. Sabi ng Allah, ako lamang ay mag-a-account sa inyo. Thumma usiha lakum thumma uwaffikum iyaha, at akin naman ibibigay ang karapatan ng gawain na ito. Halimbawa, sinabi ng Allah, ang sala ay mayroong reward.
sa kabilang buhay, kukwintahin niya ito, bibigyan niya ng reward yung salamin. Sabi ng Allah na ang pag-aayon ay may reward, kukwintahin niya ang lahat ng ano mo, ng pag-aayon mo, bibigyan niya ng reward. Okay? Sabi niya na ang charity, ang zakah ay mayroong reward. Kukwintahin niya ang zakah mo at ito ay bibigyan niya ng reward. Yun ang gagawin ng Allah. Yun ang gagawin ng Allah sa Yawmul Qiyamah. Ang gawain natin, ito ay i-account niya. Ang lahat ng kabutihan, bibigyan niya ng rewards. Ngayon, ang lahat naman ng kasamaan, i-account niya itong lahat ng kasamaan na ito at ito ay bibigyan niya ng karampatang parusa. Bibigyan niya ng karampatang parusa. Sabi ng Allah, wa fikum iyaha. Lahat ng gawain niyo ito ay bibigyan po ng karapatan, mabuti, masama, bibigyan ito ng Allah ng reward at ng kaparusahan sa kasalanan. Kaya sabi ng Allah panghuli, sabi ng Allah, faman wajada khairan, sino man ang natagpuan niya ang kabutihan, ibig sabihin sa kabilang buhay, inshallah, o dito sa mundo, nakita niya sa kabilang buhay na puro kabutihan ang kanyang ginawa, magpasalamat siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, malalaman naman natin dito yan sa mundo. Dito pa lang sa mundo, malalaman na natin kung ano ang ginagawa natin. Gumagawa ba tayo ng kasamaan o kasalanan? So dito pa lang, pwede na nating i-account ang ating sarili. Kahit hindi siya perfect na accounting, pwede nating i-account para ito ay magiging silbi, magsisilbi sa atin na paalala. Ngayon, nagsala ako. Alhamdulillah, nakapagsala ako. Nakapag-fasting ako, alhamdulillah. Pero sa sarili mo lang, huwag mo ipakitang tao. Na iba naman yung pagpakitang tao, mawawala ang reward mo dyan. Okay? Alhamdulillah, nakapag-charity ako. Ngayong buwan ng Ramadan, Masya Allah, ang charity dito ay dubli-dubli. Ang sala dito ay dubli-dubli. Ang anumang gawain ng kabutihan ay dubli-dubli. So, gagawa ako ng kabutihan. So, ngayon, dito, malalaman mo na ginagawa mo ang kabutihan. So, ikaw ay magpasalamat sa Allah. Waliyahmadin, lalong sa kabilang buhay. Makita mo sa kabilang buhay, kabutihan, magpasalamat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghayra dhalik, fala yalumanna illa nafsa. Kung ano man ang matagpuan niya na maliban sa kabutihan, ibig sabihin, hindi kabutihan ang matatagpuan niya sa kabilang buhay, huwag niyang sisihin ang sino man maliban niya ang kanyang sarili. Bakit? Tayo ang gumagawa ng gawain natin. Tayo ang nagsasala sa ating sarili. Tayo ang nagpa-fasting para sa ating sarili. Tayo ang sumusunod sa batas ng Allah para sa ating sarili. Ngayon, kung hindi natin ito matagpuan sa kabilang buhay, wala tayong sala, wala tayong fasting, wala tayong hijab, wala tayong pagsunod sa Allah, wala tayong, ang natagpuan natin ay pag-inom ng alak, panligarilyo, pambabae, pangluloko, ano pa mang iba ang kasalanan ginawa, yun ang natagpuan. Sino gumawa nito? Ikaw. Tayo. So, ibig sabihin, huwag nating isisi ang ating masamang kahihinatnan sa kabilang buhay maliban sa ating sarili. Dahil tayo ang gumawa nito. Ano ang ginagawa ng Allah? Huwag natin sabihin na kapag naparusahan tayo, nagiging injustice ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Tanda. Hindi pwede. Hindi kailanman mangyayari na ikaw ay gumawa ng kabutihan tapos ikaw ay mapaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito pa lang, bakit ito yung pambungad niya? Sabi niya na haram sa kanya ang injustice. Dahil pagdating ng araw ng paghuhukom, kukwintahin niya tayo lahat. Ano ang ginawa natin? Ibibigay ito ng Allah ang karampatang reward. Kung mabuti, ganun din kapag kasalanan. So yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag natin isisi ang anumang na parusa na dumating sa atin. Kahit dito sa mundo, minsan nakakatanggap tayo ng mga pagsubok ng Allah. Ang pagsubok, inshallah, ito ay pagmamahal ng Allah sa atin para magbalik loob tayo sa Kanya. Meron naman iba na maaring parusa dahil sa kasalanan natin. Gusto tayo linisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nangyari sa atin ito, ibig sabihin, magpasalamat tayo at huwag tayo magsisi o huwag natin isisi ito maliban sa ating sarili. Sabi natin, subhanallah, dahil kung sana nagsala ako, nag-fasting ako, sumunod ako sa Allah, hindi sana ako mapaparusahan ng Allah. So yun po mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Inshallah, ay next week na natin ito, paliwanag ng mahaba-haba, mahabang-habang paliwanag ito. Subhanallah.
mahaba-habang paliwanag ito. So, alhamdulillah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. So, sinong may tanong? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.